Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi bitin na weekly reading for September 22 hanggang 28. So Pisces, kunin nyo lang po yung mga resonate kayo ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Pisces yun. Kaya relax ka lang, okay? Use your intuition para makuha nyo yung akmang messages na kalob sa inyo ng inyong spirit guide sa ating reading for today. So Pisces, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin. Every time na meron po tayo free reading for Pisces. So from the bottom of my heart, thank you again Pisces for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 22 hanggang September 28? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have, wow, the 10 of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have, wow, the Ace of Pentacles. Very beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the Five of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, you have the Three of Pentacles. Wow, beautiful. In the area of your challenge for the week, Queen of Swords. In the area of your fortune, you have the Ace of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Ace of Cups. Wow! Tatlong aces na to. Talagang new beginning ito. Ace of Cups, Ace of Wands, and Ace of Pentacles. You're about to make something new or to create something new or to go on a new adventure. Kaya napakaganda nito. Or may mga papasok na bagong bagay sa buhay mo. Napakaganda. At ang outcome mo ito, mamaya Pisces, sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Eight of Cups. Very, very fitting para sa mga cards mo nandito. Kitang-kita ko kanina parang talaga may pupuntahan ka, may gagawin ka, or meron kang i-accept na bago because you are not really happy na tungkol sa mga bagay na gusto mo nang iwanan o gusto mo nang bitawan because you realized it's not for you anymore. Especially po ngayong linggong ito, on September 22, Sun moves into Libra. Yung ating araw, mag-move siya sa sign ni Libra. And ano ibig sabihin yan para sa inyo, Pisces? It is actually asking you to look inward sa sarili mo, sa puso mo, sa iyong kaluluwa, kumbaga. No, it's ask you to look inward and express your hidden desire, hidden attraction, mga baggages na gusto mo nang bitawan, and also yung yung mga uh, unexpressed mong mga needs. Yan. Kasi may mga gusto kang kunin eh. May mga gusto kang makuha, may mga gusto kang maganap, may mga gusto kang mangyari. Pero parang yung sa mga bagay na hawak mo today, yung mga bagay na pinapanghawakan mo everyday, parang hindi na siya ganun ka-valuable. Parang sabi mo, parang wala nang saysay itong isang bagay na ito. Parang itong taong ito, wala na rin siyang, parang na-serve na yung purpose sa buhay mo. And you're now asking yourself, paano? Especially po, ito yung tinatawag ka ng spirits mo to really explore. With the Eight of Wands, Eight of Cups, di ba parang aalis siya? Pupunta siya sa ibang lugar, hindi niya alam kung saan, pero isa ang tiyak, hahanapin niya yung contentment niya, yung satisfaction niya, yung puso niya, yung kaligayahan niya, and yung fulfillment niya. Kasi itong Eight Cups na to, hindi na nagpapaligaya sa kanya. So, especially po on September 22, right after the eclipse, planet Mars is also entering Scorpio. At ano naman ang epekto niyan sa inyo? This time around, it is actually ignites your desire to explore, no? To explore new ideas. Magkaroon po kayo, mag-embark kayo on a new project. Talagang iiwanan mo na yung mga bagay na parang sabi mo, kailangan ko na ng bago, I need spice, I need to be excited, I need to have something new. Especially yung tatlo, ang card ng something new. So, may iiwanan. Kaya kung ikaw ay balak mo nang umalis, lumipat, go somewhere else, or start again on something, ito yung time for you. Kasi talaga nakita ko yung desire mo. Okay? Especially here in your core energy, you have number 10. Convert din nyo po ang 10, special number, address, number sa address, or anniversary. This is a confirmation. This message is for you. Number 10, 10 of Cups. You are now finding your complete happiness. Yung mga bagay na tatagal, yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Kasi before, para nagkasya ka lang sa isang trabaho o sa isang pangarap o sa isang relasyon na nandoon ka because of safety or because yun yung naibigay sa'yo before, yun yung parang nagkasya ka lang doon, ginusto mo kasi nandun siya. Parang ganyan. So, ito yung pagkakataon na hanapin mo talaga yung para sa'yo. Yung talagang totoong iyo.
Okay? What your heart really wants. Especially here with the Ten of Cups. Kitang-kita mo na yung mga gusto mo eh. Pero ano yung gagawin mo para mahila siya pababa patungo sa buhay mo, patungo sa realidad mo, kumbaga. It also invokes your complete happiness for the family. Some of you, balak na umalis para ibigay yung magandang kinabukasan para sa mga anak, para sa magulang, para makabili ng bahay, para mapag-aral, no? Anything that pertains to your home, no? Nakita ko na yun ang tinutumbok mo this time. Kaya ready kang mag-explore, ready kang umalis, ready kang to take a risk or to get out of your comfort zone just to reach this status. Happily ever after card. Fortune after difficulty. So may paggaan, kumbaga. Gagaan ang buhay kapag binitawan mo na yung mga baggages, yung mga unexpressed mong mga emosyon, mga unexpressed mong mga needs, yung mga hidden attraction mo about something na talagang totally alam mo magbibigay sa'yo ng walang hanggang kaligayahan. Panahon na para kunin mo yan. Okay? Ten of Cups. The Hermit card, yes. Explore, and look inward. Yun ang essence ni Hermit eh. Inaalam mo sa puso mo, you're exploring the world to find your passion, para mahanap mo yung talaga yung silbi mo sa mundo, yung right path para sa'yo, hinahanap mo yun, para nauuhaw ka, at nagugutom ka sa saysay ng buhay para sa'yo. Sabi mo, hanggang dito lang ba talaga ako? Ito ba talaga yung career para sa akin habang buhay? Inaalam mo yan. At tinitignan mo kung may saysay pa ba? Kung may bigat pa ba? Kung may value pa ba? And the answers will be coming from you. Ikaw ang makakaalam yan, Pisces, kung ano yung gusto mo at kung ano yung ayaw mo, kung saan ka aalis, kung ano yung bibitawan mo at kung saan ka pupunta para makuha directly itong Ten of Cups na ito, na total happiness for yourself, okay? In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. You want to try something new, which is identical to what you need. Aligned na aligned ka, Pisces, sa buhay mo today. Kung ano yung gusto mo ibibigay sa'yo. Tingnan mo naman, no? Hinahangad mo, di ba? Parang nakaganon ka, God, ibigay mo sa akin. And then, God, ayun, kamay ni God, iaabot niya. So, very, very much aligned ka sa buhay mo this time. So, congrats po. Congrats. There is something beautiful. Sabi rito, you are actually eyeing. Para meron kang tina-target o pina-prospect na isang career, isang trabaho, opportunity, o halimbawa sabi mo, ay parang gusto ko magtayo ng bigasan sa may harap ng bahay namin. Para mga ganyan. So, may idea ka na potentially magudulot sa'yo ng magandang outcome or magandang kaching-kaching moment, di ba? Alam mong may magandang patutunguhan eh, itong naiisip mo eh. Pero pinapayuhan ka ng spirit guides mo na aralin mo muna. Okay, especially po this September 24, mag-i-square si Planet Mars kay Planet Pluto. Ano ibig sabihin yan para sa inyo? Intense emotions. Kumbaga parang meron kang biglaang desisyon dahil lang sa emosyon mo. Kaya iwasan mo yan, okay? Be careful, be mindful of your emotions. Huwag ka magkaroon ng impulsive buying, mga ganyan, or impulsive spending. And also yung mga irrational mong desisyon. Halimbawa, nalulungkot ka, bigla kang bumili ng 10 bag. O kaya, galit na galit ka, bigla mong pinalayas yung partner mo. Dahil lang galit ka, hindi ka nag-isip ng rasyonal, kumbaga. So, September 24, tandaan, mag-i-square si Mars sa si Pluto. Baka maghalo-halo emosyon mo, makapag-decide ka ng something na hindi mo talaga pinag-isipan. O baka after that, bigla mong pagkisihan. Sabi mo, hala, ba't baka bumili ng 10 alahas, na ano lang naman ako, nalungkot lang naman ako, parang ganyan. O bakit baka bumili ng 10 food panda na pagkain, mahal-mahal nito, nalungkot lang naman ako sa sinabi ng boss ko, mga ganyan. So, make sure na gabay mo yung emosyon para hindi ka magkamali ng desisyon. Especially Pisces, ang dami mong dadaan ng bago. So make sure na bago ka umalis pag-isipan mo ng mabuti para itong yayakapin mo ay talagang matumbok mong iyong-iyo. Okay? Page of Pentacles is being clarified by Ten of Wands. Yes. Mabigat na yung pasanin mo. Dalawang 10 na lumabas sa atin. 10 of Cups and 10 of Wands telling you ending of something heavy at papasok na yung fortune mo. Talagang fortune after difficulty ito. It's all about you gaining more, having more, at talagang nag-ugat sa pinaghirapan. Hindi lang siya basta-basta swerte. Kasi pinaghirapan mo to. Talagang binuo mo. At sinasabi ng spirits mo dito with clarifying 10 of Wands kay Page of Pentacles, marami kang dapat asikasuhing bago. Kasi ganoon po ang pages, pag lumalabas po ang pages, ibig sabihin, huy, talagang may bago na darating para kay Pisces. Na kailangan niyang aralin, buhisiin, pagtiyagaan, kasi nakita ko long road ahead. Ibig sabihin, mahabang proseso pa ito. Talagang kailangan na hard work in your part.
Especially kung talagang gusto mo tong magkaroon ng magandang bunga, paghihirapan mo, hindi pa? Hindi ka naman pwedeng, alam mo yan, hindi ka pwedeng bara-bara lamang. Pero ito, nakikita ko dito, especially po, in your career, starting September 26, yung moon, yung ating buwan, ay lilipat at papasok kay Sagittarius. Ano naman ang ibig sabihin sa'yo niyan? No, kayo magkakaroon ng awareness. Parang nagising ka sa isang bagay, alam mo na kung ano yung mga dapat mong paghirapan pagdating sa yung career na gusto mong mag-aligned sa iyong buhay. Halimbawa, pangarap mo maging parlorista, pero ang nagiging trabahong binibigay sa iyo ay call center. Para sa iyo, gusto ko ba yun? Makakabuti ba sa akin yan? Aligned ba sa gusto ko yan? Kung hindi, alam ko hindi mo papapasukin. Kaya, kukunin mo talaga tong bagay na gustong gusto mo, kahit mahirap, kahit mahaba ang daan, kahit nakakapagod, pero alam mong gusto mo yun, aligned sa'yo, kukunin mo yan. Yun nakita ko for you. Okay? In the area of what you need na ka-aligned ng what you want, ito ay tukol sa conscious and subconscious. So talagang aligned kung ano man yung hinihiling mo at ibibigay sa'yo. No? So, Ace of Pentacles is in the area of what you need. You need talaga to see the value of the things na meron ka today. No? Lalong-lalo na para sa mga bagay na gusto mong patubuin, palakihin, payabungin sa buhay mo, whether negosyo man yan, o trabaho, o kaperahan, kayo po ay pinapaalalahanan to have patience in all area of your life. All area. Hindi lang sa kaperahan, hindi lang sa jowa, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Dapat pasensyoso ka. Para kung ano man to ibibigay daw sa iyo ni God na bagong blessing, ay mapangalagaan mo ng matagalan. Because kung hindi ka nakafocus dito at hindi ka wala kang pasensya, baka mamaya bitawan mo to bigla at malingat ka. Ma-redirect ka sa ibang bagay o ma-distract ka sa ibang bagay. Halimbawa, call center ka, no? Tapos yun lang ang may bukas sa trabaho for you. Halimbawa lang to ha, para magets mo yung ibig ko sabihin. Tapos, nahihirapan ka sa ang hirap-hirap naman ito, puyat na ako, ayoko nito, bigla kang bumitaw. Kaya sabi mo, sa iba na lang ako pupunta, magkatrabaho na lang ako halimbawa sa kaibigan ko, meron daw siyang trabaho doon. Pero ang habol mo lang naman yung parang comfort and hindi nagpupuyat. Pero kung nakikita mo yung importansya ng blessing na binigay sa'yo, magigets mo na, kailangan ko ito paghirapan. Hindi ako natanggap sa ibang trabaho. Itong call center lang na ito ang tumanggap sa akin. At medyo kaya ko naman, pero kailangan ko pagtiyagaan para masanay ako. Parang ganon, no? You also need to value what you have. Especially po ngayon, kailangan talaga ng pasensya. Nasa transition tayo. After eclipse itong September 21, unting-unti pa lang nabubuo, kumbaga, kung ano yung bagong buhay na meron tayong lahat. Hindi lang ikaw Pisces, kundi lahat tayo, different signs after solar eclipse in September 21. Talagang rebuilding again or having clarity of what we truly want at ano yung mga bagay na hindi natin gusto. Kaya talaga sabi ko sa inyo kanina, look within on what makes you happy. Ikaw ang makakahanap ng sagot sa mga bagay na gusto mong yakapin na handa mong paghirapan para makuha ang matamis na bunga. Okay? The Ace of Pentacles, Queen of Cups. It's all about the heart. Nurturing heart. Sabi dito kung ano yung mga bagay na mahalaga at valuable, yun ang pangalagaan mo. Kasi ang Queen of Cups para siyang nanay na nag-aalaga ng baby. Hindi ka malilingat, hindi ka mahatulog kung gising pa yung baby. Kung may needs siya, nandun ka kaagad, hands-on ka, lahat ilalaan mo. Parang ganun. So be a mother to this blessing. Okay? Alam ko baka some of you hindi nanay, baka lalaki kayo. Regardless of gender, regardless of life roles ninyo, para kang nanay, papakananay ka sa blessing. Aalagaan siya, bubuuin, bubuhayin, hands-on, lahat ng aspeto titignan mo to make sure na okay siya. Parang ganyan. So kung yan may negosyo, yan man ay trabaho o kaperahan, dapat para kang nanay niyan na inaalagaan siyang mabuti. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles. Five of Pentacles all about you acknowledging your strength more than your weaknesses. Kaya ngayon handa kang habulin yung kaligayahan mo. Kasi sobra na yung pain, di ba? Parang nanggaling ka na sa isang malubak, nag-struggle ka na Whether sa pera man to, o sa trabaho, o sa pangarap mo na parang gumapang ka sobra para lang maabot to. And sometimes, you told yourself na parang, bakit walang tumutulong sa akin? Bakit walang umaagapay? Bakit ako lang? Parang ganyan. So, you're actually now learning to stand up for yourself and find the true meaning of happiness sa puso mo. Na dati parang nabubulagan ka lang, nalilito ka, pero ngayon, dahil lang galing po tayo sa eclipse, nabasag. Nabasag yung illusion mo ng pagtulong, ng pagkalinga, ng nurturing, ng mga taong aasahan, ng mga taong pagkakatiwalaan. Kasi nga, nalugmok ka Either niloko ka o nalugi ka or na-scam ka or pinabayaan ka o na-heartbroken ka from someone.
Nakita ko talaga na ipinilit mong ibangon ang sarili mo out of this pain. At ngayon hahanapin mo talaga yung talagang totoo magpapaligaya at nasa puso mo ang susi para mahanap yan. Tanungin kita Pisces today ha, habang nag-uusap tayo. Ano ang gusto mong kunin ngayon sa buhay mo? Ano ba yung mga bagay na wala ka na pangarap mong abutin? Pero balak mong magkaroon ng hard work at talagang dedikasyon para abutin yan. Hindi to instant ha, na biglang boom, nandyan na. Ito ay pagkatyaga mo para makuha siya. At dedikasyon mo na ituloy hanggang sa makarating ka dito. What are the things na kulang sa'yo? Lacking in your career or lacking in your life na gusto mong makamit this time na mag-a-align sa true purpose mo. Okay? Yun ang kailangan buhay in this time. And kung nahihirapan ka man daw, huwag mong bigyan buhay yung hirap. Okay? Because kung lagi mo iimikin na wala akong ganto, wala akong ganyan, puro excuses, nahihirapan pumasok sa buhay mo yung frequency and energy of prosperity. Nahihirapan siya pumasok kasi yung energy mo nega. Kaya make sure na bitawan yung mga nega, always think positive na kaya ko to, makukuha ko to, akin to, walang makakaagaw nito, maabot ko yan, mananalo ako, makipili ako, ma-achieve ko to, ma-approve ako, mga ganyan. So always think positive, okay? The Five of Pentacles is being clarified by the World card. Yes, the world is your oyster. Huwag mo daw limitahan ang mundo mo. Kayang-kaya mong abutin yung mga bagong bagay at isara na yung mga bagay na nagdulot sa'yo ng pain, nagdulot sa'yo ng struggle, nagdulot sa'yo ng pag-iyak. Meron. Either lover mo, na hiniwalayan mo na, sabi mo, ikaw ang rason bakit ako nahirapan, kayang-kaya mong isara ang pintuan mo sa kanya. O kaya negosyo o trabaho na pilit mong inasikaso before pero walang ibang nangyari kundi umiyak, malugi, masaktan, tama na yung tigilan mo na yung past. Time na talaga for change. Because 5 is for changes. Okay? So, kung may mga dapat kang putulin na tapusin na ito yung pagkakataon mo para pumasok na yung bagong era ng buhay mo. Alam mo yung lagi ko sinasabi na bilao theory, na kapag natapon yung kabilang ay yung kalahati at naputi ka na sa sahig, hindi mo na kailangan papulutin yon at ibalik sa bilao mo. Maglalagay ka ng bagong mga prutas doon o gulay doon sa espasyong kulang para pumasok yung mga karapat dapat. Dumating yung mas fresh, mas maganda, mas malaki, mas bago. Kaya huwag ka namang hinayang pa o magsisi pa sa pinanggalingan mo. Always close a chapter and start anew. Because the world is a card of success, card of acknowledgement, card of good life. Kaya make sure na ikaw handa kang pasukin yun lagi. Lagi mong isipin na, may chance pa ako. May chance pa ako, kaya kahit umalis ako dito, o iwanan ko to, o mapagod ako dito, alam ko hahabulin ko yung ikakaligaya ko. Okay? In the area of your near future, you have the Three of Pentacles. Three of Pentacles all about collaboration, pag-uusap, negotiation. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan pasensyoso ka. Okay? Kailangan ito yung mga bagay na alam mong kailangan maging team player ka, mahaba ang pasensya mo, pag nakarinig ka ng payo, magpapayo ka din, pag meron silang idea, magbibigay ka rin ng idea, no? So it's all about you working with other people. Nakita ko rito na yes, recognition will come to you, especially po, meron kayong expansion and growth at this time. So yung mga ambition mo, yung new adventure na gusto mong gawin, no? Ito yung mga pagkakataon na meron kang new project that will parang boost your reputation. Kasi nakita ko parang kinikilala ka dito. Parang binibigyan ka ng plaque, binibigyan ka ng incentive o employee of the day ka, ganyan. O kaya meron kang project na talagang kinikilala ng lahat. Meron kang idea, halimbawa, o suggestion na talagang lahat ay nakikinig sa'yo at parang, uy, tama si Pisces ha. So it's all about you standing up for yourself and standing out. Yan, standing out ka ngayon. Kasi nasa yung spotlight at parang galing na galing sila sa'yo. Parang ganyan. So, make sure na kung may idea ka, especially here katabi, spark of an idea with the Ace of Wands, confident ka dapat. Confident in yourself, confident in what you're gonna say, confident ka sa idea mo, sa plano mo, para lahat sila mahawa din. Na, uy, si Pisces, parang sigurado talaga siya. Kasi kung blanco ka, tapos puro katakot, puro kakaba, mararamdaman nila yan. Kaya make sure na believe in yourself and stand up for yourself and show them all, mag-show off ka, ipakita mo kung ano talaga ikaw at kung ano yung mga balak mong gawin, okay? The Three of Pentacles being clarified by the Nine of Pentacles. Wow! This outcome mula sa isang recognition from a certain group or cooperation mo and collaboration mo with a certain person or community, pwedeng sa trabaho, sa barangay ninyo o sa negosyo, nakikita ko na aangat ang kapirahan mo dito. Talaga namang promotion ito or recognition, either may bonus
o kaya merong incentive sa ginawa mo. Nevertheless, ito ay pinaghirapan mo. Hindi lang to basta-basta binigay lang na out of luck. This is out of hard work. Talagang pinagpaguran mo. Especially here in the area of what you want. Alam kong balak mo ilaan ang effort, time, pagmamahal, at pagod mo para lang dito. At magkakaroon niya ng magandang reward in the near future. Kikilalanin ka at kakaroon ka na ng magandang buhay kasi hindi mo na iisipin pa yung gastusin next month kasi parang lumalago na yung pera mo eh. Meron ka na naiipon, meron ka ng pang-share na goods, at meron ka na rin pang tabi para sa sarili mo. Nakita ko talaga na financially, aangat ka dahil sa ginawa mong ito with the people around you. Talagang naging team player ka at umangat ka sa kanila. Congrats po. In the area of your challenge for the week, unang-una, shadow alchemy. Turn shadows into gold by shifting your awareness, empowerment, rebirth. Yes, empowerment and rebirth, awareness, ito yon with the Hermit card. Kailangan alam mo kung anong gusto mo. At yun ang kailangan mong hanapin today, Pisces. This week, 22 to 28, alamin mo ka talaga kung ano yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng saysay. Kasi shadow alchemy. So, lumabas ka sa lungga, lumabas ka sa dilim, at kunin mo sa liwanag yung mga bagay na alam mong totoo magpapaligaya sa iyo. And yun ay authentic ha, hindi basta sinabi lang ng kapatid na, huy, mag-nurse ka na lang, huy, mag-abroad ka na lang, ikaw naman, o nga, sige, yun na lang. Pero kailangan ikaw mismo, bukal sa puso mo na ito ang gusto mo bago mo gawin. Okay? Another message, you have break chains. The only way to overcome blocks is to confront them. Self-limiting beliefs. Yes, parang sinasabi rin dito na harapin mo yung takot mo. Harapin mo yung bagay na kumakadena sa'yo o pumipigil sa'yo para umabante. Halimbawa, ang pumipigil sa'yo ay takot, pangamba, overthinking, overanalyzing. Putulin mo yan, pag-practicean mo yan everyday para makawala ka sa bigat na yan. O kaya, ang nagpapabigat sa'yo, lover mo, nanay mo, kapatid mo, anak mo, ayaw ka umalis, ayaw ka mag-abroad, o ayaw kang papuntahin dun sa gusto mong gawin kasi nga sabi nila, hindi mo naman daw kaya. So, parang pinoproject lang nila yung takot nila sa'yo. Takot nila yun eh, hindi mo takot yun eh. Pero hinahawaan ka nila ng takot nila na parang, huy, wag mo na gawin yan kasi hindi ka magaling. Huy, wag na dun, baka mapahamak ka dun. So, ikaw naman, ay oo nga, wag na lang. So, kailangan ikaw mismo ay naniniwala ka at nananalig ka doon sa sarili mong mga pagpapasya at hindi ka kakadena, papatali doon sa mga self-limiting thoughts din ng ibang tao sa'yo. You need to really know who you are at ano yung mga kaya mo para hindi ka laging panghinaan pa pag may sinasabi yung ibang tao sa'yo. Okay? In your challenge, you have the Queen of Swords. Yes, all-knowing. Kailangan bukas ang isip mo, clear sa mind mo, ang gusto mo at ayaw mo. Sabi ko nga kanina, parang nag-give in ka eh sa sinasabi ni nanay, sinasabi ng kapatid, sa mga co-workers mo. Halimbawa, balak mo magpasa ng idea kay boss, sabi ng mga friends mo, ay wag na, baka mapahiya ka lang dun. Ay wag na, hindi papakinggan ni boss, promise. Yung ginaganoon ka, kasi ko naman, ay o nga no, wag na. So, wag kang papakadena kapag may maganda kang idea. Try mo, 'di ba? Ang importante, ang pinag-uugatan nito ay ang katotohanan. Ano ba yung truth sa life mo today? Sabi mo, ay, maganda tong idea ko, maganda tong plano ko, may sense naman, makakabuti naman sa kumpanya. So, alamin mo muna yung truth bago ka kumilos para clear sa'yo yung maaring datnan doon, maaari mo pang baguhin, o maaari mo i-improve para matupad yung gusto mo. Nakita ko talaga rito, forget na the past, okay? Kalimutan mo na yung mga bagay in the past na painful. Yung mga naging rason ko bakit ka malungkot at parang gusto mong umalis at gusto mong i-explore muli ang buhay. Kalimutan mo na yon. Learn to be future-oriented. Ang mahalaga yung future. Kasi yung future, doon ka talaga gugugol na maraming oras. Hindi na sa past, okay? So make sure, open your eyes. Be open to other people's opinion. Pero kung alam mong ayaw mo, ayaw mo. Huwag kang dapat mapipilitan sa mga bagay na hindi bukal sa puso, okay? Queen of Swords, it's being clarified by the Nine of Wands. Yes, pagod ka na siguro, kaya siguro ngayon, ang iyong challenge for the week, Pisces, ay sa sobrang pagod, baka malabuan ka ng perspektibo sa mga bagay-bagay. Yun ang challenge para sa'yo. Halimbawa, pagod ka na, kakaintindi sa kapatid mo kasi bigay ka ng bigay ng pera, tapos ginagastos lang niya sa kung saan hindi niya binabayad sa tuition niya halimbawa o para sa negosyong pinangako niya. And then ikaw, pagod ka na kasi kaya hindi ka na makagawa ng paraan para tuldukan o hadlangan. Kasi parang gusto mo na mag-give up doon sa pabalik-balik na nangyayari between the two of you. Parang ganyan. So, sabi ng spirits mo, yun na magiging challenge sa'yo. Imbis na putulin mo, imbis na tapusin mo yung bagay ng panakit, hinahayaan mo na lang kasi parang sa'yo masawa na ako, pagod na ako, helpless na ako dyan. So sabi ng spirits mo, continue putting your boundaries. Especially kung nararamdaman mo na
inaapakan ka o iniisahan ka, minamanipulate ka o ginagamit ka, panahon na para putulin yan. Huwag ka mapagod pagdating sa iyong sariling pangangalaga sa iyong sarili. Okay, huwag mo sukuan ang sarili mo. Alam ko na ilang beses ka na nag-try, ilang beses ka lang sumubok, pwede din sa trabaho, sa pangarap mo. Pero kung hindi malinaw sa isip mo, madaling-madali ang mag-give up. Pero kung tumbok na tumbok mo at kitang-kita mo sa isip mo kahit nakapikit ka kung ano yung balak mong puntahan, hindi ka mapapagod na subukan pa rin. Okay? In the area of your fortune, unang-una, you have grounding, go deep, explore your roots. Ano ibig sabihin nito? Pag halimbawa nahihirapan ka, o natatakot ka, o parang feeling mo hindi ko na po ata kaya, Lord, o kaya ayoko mag-try, baka mapahiya ako. Lagi mo isipin yung ugat. Yung ugat, bakit mo ginagawa yan? Halimbawa, balak mong ma-promote sa trabaho. Tapos meron kang big grand plan or idea, balak mo ipasa kay boss para makuha mo yung amor niya, para bumilib siya sa'yo, pero sabi mo, ay wag na lang. Dahil pinanghinaan ka na loob, alamin mo yung roots. Bakit ko ba ito ginagawa? Para ma-promote. Bakit ba gusto ko ma-promote? Para lumaki ang kita. Bakit gusto ko lumaki ang kita? Para sa anak. Halimbawa may anak kami sakit o kaya meron kang kailangan bayaran na utang o kaya may kailangan kang bilhin na bahay o kaya kailangan mo pang retirement ni nanay, kailangan mo ng perang ito. So malalaman mo yung ugat kung bakit mo ba ito pinupush. Kapag nalaman mo yung ugat kung bakit mo ginagawa ito for a very long time at bigla ka na pa-question ngayon, doon lalabas yung mga kasagutan with the hermit card na parang, okay, i-continue ko na to kasi mahalaga. Itong nilalakad ko na 3 linggo na parang na-realize mo, wala palang saysay yan, bitawan ko na. So, may mga realization ka tungkol sa mga bagay na ginagawa mo dahil pumupunta ka sa ugat kung ano yung pinaghugutan yan para totally matumbok mo na yung totoong happiness at kasagutan sa buhay mo. Okay? Another message, you have vast vistas, expand your horizon. Yes, panahon na para magkaroon ka ng expansion. Especially po, sabi ko nga sa inyo kanina, tukol sa inyong career. Meron po kayong expansion and growth this time. Yung mga ambition mo, mga new adventure, and new project na magbibigay sa iyo ng magandang reputasyon o magandang pangalan. Nakita ko talaga dito, new job, promotion, aangat ka na. Nakita ko new name tags or new uniform, new department, new office, ganyan. Kasi talagang umaangat ka dahil sa idea mong ito o sa plano mong to. Kaya kung meron ka mga balak gawin na plano, idea, or project na talagang sa loob-loob mo, alam mong gusto ko to may promising to Parang pwede baguhin ito ang buhay ko pag naging successful So, kapitan mo yon and believe in yourself. Ang bala ni Ace of Wands, tapang and confidence. Kasi new life talaga to. Ace of Wands is new life, new beginning, out with the old, in with the new. Bagong-bagong buhay, kaya yakapin mo. Kung meron kang biglang light bulb moment na parang, ay, ang galing nun ay, ang ganda nun try ko nga. So, always be positive with your ideas. I-try mo lang. Kung hindi gumana, ibig sabihin, matututo ka dyan, and then meron ka ulit i-upgrade para bagong-bagong plano, maganda. Kaya importante, matuto lang sa past pero wag nang balikan para may apply mo sa bagong buhay mo today. Para alam mo yung red flags, alam mo yung green flags, alam mo yung dapat mong iwasan para sa pagbagong buhay na gusto mong i-implement. I don't know why. Nakakita ako ng bagong tayong subdivision. Parang bagong-bago pa yung bahay. Bago yung pader, yung subdivision, wala pa masyado nakatira. Hindi ko alam. Parang bagong buhay sa'yo to, Pisces. Bagong bahay, bagong life. So, congrats po. Okay? Ace of Wands being clarified by the Chariot card. Wow! Yung plano mo magiging successful daw. Kung ano man tong idea mo o bagong gagawin, new journey, new project, new idea, bagong ruta, nakikita ko talaga na magdadire-diretso yan. Kasi po pag pumasok si Chariot, tapos sa position pa ng Fortune, ibig sabihin guaranteed success. Itong gagawin mo, lalakarin mo, itong papeles na pupunuin mo, o itong plano mong ito, talaga namang dire-diretso at successful. Meron ka talagang iiwanan in the past. Bibitawan mo na yung past mo at mag-go on ka na sa biyahe na ito. Literal and symbolic na biyahe. Baka lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng trabaho, yung mindset mo halimbawa nagbago na, yung atake mo sa isang problema bago na. So magdire-diretso yan hanggang sa tagumpay mo. E narinig ko dito, ready ka na daw. Ready ka na to execute this plan because your spirit guides and angel guides above are protecting and guiding you. So, very, very blessed ka this time. So, congrats po. In your divine messages, unang-una, you have the answers you need are coming. Yes, yung mga tanong darating. Another message you have, you and your loved ones are safe. Huwag ka daw mag-alala. Yung pamilya mo, loved ones mo ay ligtas. Asa okay kayong kalagayan. Wala kang dapat ipangamba. Okay? In the area for divine messages, you have the Ace of Cups. Puso, puso, puso ang dapat daw pamayanihin mo this time. Listen to your heart.
Okay, intuition is your asset this time. Kung alam mong parang may problema dito, sabihin mo, teka, teka po, parang ayoko munang umoo dyan, ayoko munang pumasok dyan, parang iba yung pakiramdam ko, listen to that. O halimbawa, pag naramdaman mo na parang, parang kailangan ko bumalik sa bahay, parang may nakalimutan ako. Parang ganun kasimple, ganun din kalaki. Parang you need to always listen to your intuition because that is a warning sign from your spirit guides. Hindi ka nila kayang kausapin ng harapan na maririnig mo talaga sila. Pero ang ginagawa nilang paraan, kinakausap ka by your feelings, by your gut feel. Pag alam mo parang may ano sa sikmura mo, parang, uy, parang may something dito sa conversation na to. Parang sinasabi ba niya yung totoo sa akin? So, mararamdaman mo yan eh. So, listen carefully with your emotions, with your heart because talaga yung mga papasok sa buhay mo this time, it will lead you to your happiness. Talaga new things with the Ace of Wands and Ace of Cups, mga bagong bagay na pupuno sa passion at emotion mo. No? Some of you, para may new love life or new career na talagang papabalik ng passion and love mo for something. Good luck po sa inyo. Ace of Cups, the Page of Swords. Yes, bagong bagay. Page of Swords all about good news. Okay? So, may bagong news for something na ikakatuwa mo. Pwedeng new job, new opportunity, new sideline. Tatawagan ka parang, uy, Pisces, okay na. Uy, Pisces, hindi ka na maghihintay, nandito na. So, kung ano man yung mga bagay na yan, kailangan mo pa rin aralin, ha? Maging matanong ka, maging curious ka, para kung ano man yung papasok doon na blessing, maaral mo, magamay mo, at magamit mo siya in its full extent. Okay? Madaling pag-aralan yan. You can learn as you go. Kung halimbawa, may dumating na bagong trabaho sa munisipyo, kahit naman hindi ka taong gobyerno, pero may pumasok, edi aralin mo yung trabaho. Kung ito man ay balak mo na pumasok sa Grab business kasi may kotse kayo halimbawa na nakatenga lang sa garahe, gusto mo pag-aralan na ipasok na lang yan sa Grab para kumita, so aralin mo siya. Pag inaral mo, mapapakinabangan mo na matagal tong bagong blessing. Parang ganyan, okay? In your outcome yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have funnel, period of frustration, lessons to be learned. Yes, may mga bagay kang frustrated ka in the past, kaya aalis ka ngayon, no? At ito yung mga pagkakataon na kailangan matuto ka sa mga nangyari para hindi na siya maulit pa. Another message, you have December. Ooh, ngayong Pasko, meron pa ba kayong special occasion sa Pasko? Baka birthday, anniversary. Kung wala naman po, ibig sabihin meron kang milestone pagdating ng Pasko. Congrats. Another message, you have butterfly, a change for the better. So ngayon, asahan mo, nag-transform na ang buhay mo. May mangyayaring pagbabago. Meron kang iiwanan at papasok ka sa bagong-bagong estado ng buhay mo kung saan nandun yung talaga mag-grow for you. Okay? Another message, you have crib, birth or conception of a child or enterprise. Wow! Talagang merong bagong lalago sa buhay mo. Either paglaki ng pamilya, sabi nga dito, birth of a child, or meron kang bagong negosyo, bagong pagkakakitaan, or new stream of income. Okay? Now, the message you have, desk, pay attention to your work. O, trabaho, kahit mahirap, kahit mabusisi, aralin mo mabuti ha, with the Page of Pentacles here. And you have claw, be careful, do not take risks. Sabi rito, kung meron ka doon susubukan na bago, aalis ka, di ba? At ay pipuntahan ka to fulfill your heart, kailangan talaga alamin mo muna sa puso mo na gusto mo yan at aralin mo. And make sure na bukas ang mga mata mo, bukas ang puso mo, para madali mong hawakan yung mga bagay-bagay. Sabi rito, mag-ingat ka lamang kung meron ka i-risk. Kailangan calculated risk. Ibig sabihin, dapat ito ay binubusisi, pinagniling-nilayan, pinagtanong-tanong, para alam mo totally yung dapat hakbang na sisimulan mo. Okay? Ang outcome mo ito for September 22 hanggang 28, you have, wow, the Eight of Swords. Eight of Swords all about you getting out dun sa mga bagay na kumukulong sa'yo. Sabi nga dito, sa Shadow Alchemy, parang ikaw daw mismo yung humaharang sa sarili mo eh. Sabi dito, kailangan mong labanan yung mga bagay na madilim sa buhay mo. Halimbawa, takot, kaba, duda, alinlangan, overthinking, takot ka humarap sa tao, pag may problema, iniisip mo, talo ka na agad, pag may issue, iniisip mo, ikaw agad ang pagbibintangan, yung mga ganyan, yung mga iniisip mo agad na nega na sinaself-sabotage mo sarili mo. Kaya kailangan kumawala ka dyan. Kapag kumawala ka dyan, kaya mong abutin kahit ano. Kasi hindi ka na katulad dati na parang takot na takot, kontento na dito, sa comfort zone, ayaw masaktan, ayaw gumalaw kasi baka magkamali. Ito talaga nakita ko na kakawala ka na dyan at aabutin mo na talaga yung gusto mo. Narinig ko din na kung meron kang problema ngayon o meron kang inaasikaso, huwag ka mag-alala. There will be option A, option B, option C, or plan A, plan B, plan C. May iba pang paraan na mag-arise this time para totally makabitaw ka na dyan at makawala ka na. So, kung nasa gitna po kayo ng unos, nasa gitna po kayo ng bagyo, matatapos din yan at makakawala ka dyan. Makakahanap ka ng diskarte at solusyon to get out of that place. Okay? The 7, 8, the 8 of Swords being clarified by
The Moon card, yes. Siguro ngayon nag-iisip ka, paano to, hindi ko alam. Your intuition and trust for yourself, faith kay God, faith sa sarili mo, ang kakawala ka dito. Alam ko marami kang iniisip, marami kang alalahanin. So, paano to gagawin? Saan ako pupunta? Sigurado ba to? Kaya ko ba talaga? Marami kang questions in yourself. Pero kung talagang may kumpiyansa at lakas sa loob, kakayanin mo yan. Kaya nga sabi ko sa iyo sa opening natin, alamin mo muna kung anong gusto mo. Para sulit naman yung pinagalaban mo. Sulit naman tong hinaharap mong problema. Kasi kung kaya mo naman i-let go yan at hindi yan mahalaga sa iyo, bakit mo pa sinasayang ang oras mo dyan? Okay? Make sure na kung gaano kahalaga ito, ganoon ka rin kadesidido na tapusin yan. No? Kaya dapat malinaw muna sa iyo, Pisces, kung ano yung kinakaharap mo. Halimbawa, problema ka sa problema sa bangbang pero hindi mo naman bangbang, hindi mo naman siya kanal, kumbaga. So bakit mo siya pinoproblema? Hayaan mong barangay o masikaso niyan. So parang ganon. Parang you don't need to think too much on something na hindi sa'yo. Kaya kailangan clear muna sa'yo kung ano yung pinagalaban para madali mo ma-address kung ano yung dapat baguhin. Kung ito man ay tungkol sa lover mo o sa ibang tao, panahon na para to speak up and linawin ko ano yung mga bagay na malabo. Kasi pag malinaw na yung malabo, alam mo na yung next big step mo. Okay? Makaisip ka na ng option A, option B hanggang X. Okay? So, maraming option dyan. Huwag kang mapirme sa isang option lang. Marami pang ibang paraan. Okay? So, Pisces, this is your September 22 hanggang 28. Sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.